Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nasusubok sa oras ng kahirapan, kapahamakan at kamatayan. Nananatili itong matatag at hindi nagagapi ng kasamaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay unleashed. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection sa araw na ito, kayo po yung muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayong lahat ay may kapangyarihan. Noong Pentecostes, ating ginunita ang pagbaba ng Espiritu Santo at binigyan tayo ng Espiritu Santo ng 2 napakahalagang kapangyarihan. At ano yung kapangyarihang yon? The power to love and the power to forgive. Ngayong araw na ito, dinadala tayong muli ng ating ebanghelyo doon sa kapangyarihan na yon. That power of love is being unleashed. At yan ay napapatunayan natin yung kapangyarihan ng pag-ibig sa harap o sa oras ng kasamaan. Sa oras ng kahirapan, ng kagipitan, doon mapalalabas yung totoong kapangyarihan ng pag-ibig. At ang kapangyarihang ito ay hindi nagagapi ng anumang kasamaan na ating nararanasan. Mga kapatid, ito yung kapangyarihan ni Kristo. At pinatunayan ito ni Jesus na kaya ng isang tao na palabasin at ipamalas yung kapangyarihang ito ng pag-ibig. Yung pag-ibig na hindi lang isang emosyon o damdamin, kundi yung pag-ibig na isang kapangyarihan, isang divine energy, isang lakas. Na itong lakas na ito na nanggagaling sa Diyos ay mas malakas sa anumang kasamaan, sa kahirapan, sa kabiguan o anumang masama o negatibong sitwasyon sa buhay natin. Itong energy na ito is even stronger than death, stronger than sin, and this is love. Parang andaling sabihin, pero posible ba na maranasan o gawin natin ito sa pang-araw-araw nating buhay? Ito yung ipinakita ni Jesus sa Kalbaryo, that it is possible to love the way God loves. Yung true sense and true meaning of love, yung divine energy that is more powerful than death, powerful than sin. At nakita natin si Jesus habang nakabayubay sa krus, siya nagmamahal. He was not filled with anger. He was not filled with resentment. Walang retaliation sa kanyang puso dahil ang naghahari sa kanya ay pagmamahal. Siguro pamilyar sa atin yung tinatawag na lex talionis, na mata sa mata o ngipin sa ngipin. Kapag sinaktan ka, dapat saktan mo rin yung nanakit sa'yo. Kung anong inutang, yun din yung kabayaran. Kaya sa ibang bansa, kapag yung mata mo nagkasala,
tinatanggal yung mata. Yung kamay mo, pag ikinagnakaw, pinuputol yung kamay. So ito yung example ng lex talionis. Pero makita natin, no? Yung kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus. Ganun yung ginawa sa kanya, but still, ang tugon ni Jesus ay pagmamahal. Ipinapakita ni Jesus sa atin kung gaano kamakapangyarihan, kung gaano kalakas ang totoong pag-ibig. Kaya nga sinasabi rin sa gospel din, di ba? Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa yung kabila. Kapag kinuha ang iyong damit, bigay mo na rin yung balabal, no? Kapag pinagbuhat ka ng 1 milya, gawin mo ng 2 milya. It is going extra mile. It is going beyond, no? At ito yung hamon sa atin ng Panginoon na papaghariin yung pag-ibig sa atin. Hindi yung paghihiganti na gusto nating makapaghiganti, no? At kung anong ginawa sa atin masama, ganun din ang gagawin natin sa iba o doon sa taong gumawa sa atin ng kasamaan. Kung ganun ang paiiralin natin sa mundo, ano kayang klase, ano kayang mukha ng mundo meron tayo? Mga kapatid, sama-sama tayong bumuo ng isang daigdig, na isang mundo na nakaugat sa pag-ibig. Ito yung paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin, ito yung paghahari ng pag-ibig. Ang sinasabi rito sa ating gospel, yung kinuha yung damit mo, edi bigay mo na rin yung balabal. That is love. Pinagbuhat ka ng 1 milya, gawin mo ng 2 milya. And that is love. Mga kapatid, let us be creative in loving. Every day, tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihang magmahal. And the best way to express that love is through forgiveness. The power to forgive. Kaya nga, huwag nating maliitin, no, yung pagpapatawad because hindi ito sign of weakness. Forgiving is a sign of strength. It is a power. It is a divine energy. Mga kapatid, kapag tayo nagpatawad, kapag tayo naging mapagpatawad na tao, hindi tayo natatalo. Nananalo tayo. Kaya wag mong isipin na talunan ka kapag nagpatawad ka. Maling-mali. Kapag nagpatawad ka, panalo ka. Champion ka. Kaya nga sana ito yung ating hilingin sa Diyos. Kapangyarihang magmahal at kapangyarihang magpatawad. Huwag nating ilagay sa isip ang paghihiganti sapagkat sa Diyos ang paghihiganti, wala sa atin. Kaya nga, dapat ang punuin natin o ang ipuno natin sa ating mga puso at kalooban ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos. At sama-sama tayong magsumikap na makabuo ng isang mapayapa at nagmamahalang daigdig. Paano mag-uumpisa? Mag-umpisa sa sarili, sumunod sa pamilya, and then sa mga kaibigan, at sa mas marami pang kapwa tao natin. Tulad ni Jesus, dumaan man siya sa napakaraming mga pagsubok, paghirap, at kasamaan ng mga tao. Jesus remained steadfast in loving, matatag, matibay sa kanyang pagmamahal. Ito po yung ating hilingin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging matatag sa pag-ibig. Nawa kami ay mapuspos na iyong pagmamahal at ang pagmamahal na ito ay maibahagi namin lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagpapatawad sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.